iniwanan niyo. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hirap pinagdalhin? Anong problema ang hinihyan ng patulungan? Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap. Hindi tayo kailan ay hihinuin, at di kailanlan palatayaan ng Diyos. Kailan ka iniwanan niyo? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Ano sakit ang hirap pinadalhin? Anong problema ang hinihyan ng patulungan? Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap. Hindi tayo kailan ay hihinuin, at di palatayaan ng Diyos. Hina't wala, lahat ay hilig sa kanya, kaya't wala nahanap. Hindi tayo kailan ay hihinuin, at di palatayaan ng Diyos. Hina't wala, katayatan at panalakan ay nananalig sa kanya. Landas natin ay kanyang tutuwiin, at di palatayaan ng Diyos. Okay, ganito ay isang nanansang araw sa ating lahat na kaibigan. Saan po kayo naroon sa noon. Okay, saan na kayo naroon dito sa Pilipinas? Tayo po muli ay tatalakay ng naya-aral at naya-doktrina na itinuturo ng Biblia. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na atin po gagawin pag-aaral at pagtalakay sa mga salita ng ating Panginoon. At ngayon ay
itutuloy po natin yung ating topic na hindi na ituloy kanina. Ang topic po natin sa oras na ito ay tinutukoy po ito dito po sa ating pananalati. Yan, ang pananalati ng iglesia. Yan, yun. Kasi ito yung isa sa dapat na unawaan ng mga tao kung saan na ginagamit ang pera na tumatapok sa loob ng simbahan. Ito na ay dapat kukuhanin ng lahat ng pastor. Ito na ay kukunin ng pastor yung ikato, yung authority, yung donation. Ito na ay ang pastor ang dapat na hunawa. Kaya ngayon ay ipatuloy sa ating aaralin kung ano daan itinuturo ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay merong Biblia ay panahan niyo po ako sa una pong talata na ating sasapahin. Dito po sa ikalawang Korinto 9, ang talata ay talata 7, ay ganito po ang itinuturo. Utos po na ating Panginoon na tayo lahat ay nagbigay. Kung kayo ay kumakanta, umaasin, kaya ganyan po ay ipapatakaran ng Diyos na kung ikaw ay sumasampalataya at naniniwala ka kay Jesucristo, ay kailangan ikaw ay nakikibahagi sa anuman na gastusin na ito ay gagawin ng simbahan. Kaya na ang tanong ay, ito na ay kukuhanin ng isang pastor. Okay, ganun na sila ay nais ko na nagsasahin yun. Ikalawang Korinto 9, ang talata ay talata 20 ay dinisusuan sinasabi po ng banal na kasulatan. Kung kayo lang dahil doon, ikunahan niyo ako, ito o. Ito po, nakalagado nila, ito o. Yan, ito. Ito po, yan, nakikita po nila, ito. Sa talatang 20, ang sabi, nagbigay ang bawat isa. Bawat isa ayon sa ipinasya ng kanilang puso. Nagbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanilang puso, huwag nagbigay. Ano kami? Huwag nagbigay. O dahil sa kailangan. So nakikita natin. Nanino po ang itinuturo ng Biblia. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan. So nakita po natin yung itinuturo ng Bible ay sananagdatas na ang isang member, ito ay nakikibahagi sa gastusin o sa kakanoon ng ikato, ng offering. Yan po ay isa sa banal na utos ng Diyos. Pero, hindi sabihin na kapag ikaw ang bigay ng bigay, ito ay nasunod sa pastor. Wala pong ganun utos. Kaya yan po na yun ay ito po yung ating aaralin, iipasahin natin kung ano sa talaga yun, talagang itinuturo ng Bible. Kung tayo po ay dadakon dito na sa unang Korinto 9, 9 ang talata ay 14, ganito po ang itinuturo ng Bible. Ang sabi, ganyan din naman, itinuutos ng Panginoon na ang layan ng pagkakayaran ng Ebanghelyo ay dapat na nabuhay sa pananagitan ng Ebanghelyo. So, itong talata na itong lekasisin, ito yung ginagawang batayan ng mga pastor na kaya ayaw nila na trabaho, ayaw nila na sakripisyo, kasi meron kasi talata na ang sabi, ganyan sila lang, itinag-uutos ng Panginoon na ang mga tao, na ang mga nagpipitayaran ng Ebanghelyo ay dapat na nabuhay pa sa nalalagitan ng Ebanghelyo. So ang tanong, napalagaan na trabaho ang
isang manggagawa, hindi po. Kailan ito dapat nagiging full-time? Kailan? So, nalilitigan po natin. Kasi, maraming may pastor na pag sila ay humahawak na ng gawain, akala nila ay hindi ka na pwede nagtrabaho. Hindi ka na pwede naghanap buhay. Tandaan natin, meron pong tinutukoy ang Biblia kung kailan ka hindi na pwede nagtrabaho. Meron tanda, meron tanda niya kung kailan ka pwede, kung kailan kailangan bitawan mo na yung iyong trabaho sa labas at nagtutuloy ka na bilang isang minister o manggagawa. Okay, lalaya, ipakikita ko sa inyo yung natalata na yan. Ngayon, titinan po natin, ang ipinakikita ko na yun ay ang nananampalataya. Kung paano sila dapat nakikisahagi doon sa gawain ng Diyos. Pero mali, nakikita ko rin na ito ay hindi talaga dapat kinukuha ng doktor. Okay, dito to sa Gawa 2, ang talata ay 44, hanggang talata 45, ganito po ang itinuturo ni Apostol Pablo ayon po sa kanyang mensahe. So, tingnan po natin. At ang lahat ng nayan na pinsupantalataya ay nayan kakatitol. At ang lahat nayan pag-aari ay sa kalahatan. Ano kasi? Yung lahat ng nananampalataya na pinsupantalataya ay nakakatitol sila. At lahat niyan pag-aari, lahat ng kanilang pag-aari ay sa kalahatan. Sino? Sa kalahatan. Meron na tinukoy na yung kanilang pag-aari ay sa doktor susunta. Meron na tayong nakikita na ang inyong ikaso, ang inyong pera, lahat na inyong pag-aari, sa inyong doktor, ibibigay lahat. Walang ganun. Wala tayong nakikita sa yata, ni kahit na yung ikaso wala kayong nakikita sa yata na ito ay kukuhanin ng doktor. Pero, may ano kayo siya. Depende ito sa pinag-uusapan na isang iglesia. Mali, nakikita ko sa inyo, yung ikaso, yung offering, yung donation, yung denomination na sponsor, saan ba ito dapat napupunta? Ang kukuha na dyan ay yung doktor. Ang aadot na dyan ay ang doktor. At ito ay isusuka, tapos ibibigyan ka ng personal na dami, ano ka ng bahay, sasakyan, tapos tanlasin ko na ng anak, pagbayan na kuryente, yun ba ay kalapatan ng doktor. Nalesa ipakikita ko sa inyo. Para po hindi tayo nagkamali sa ating ginagawa. Kaya nakikita natin kung bakit sa panahon natin ay akala kasi ng iba, saka ang isang doktor ay lumilinhawan buhay, pinagtatala ng Diyos. Kasi ang naisip kasi na karamihan, sa nakita nila ang kanilang doktor nilayaman, lumilinhawa, ay ang isip nila nasa kanya ang Diyos Ganuntan. Hindi nila nakikita na kaya nilayaman, una, hindi alam ang salita. Kaya na nakakasasasay na lalaki yan, dahil hindi niya alam yung talentanya na itinuturo ng mga doktor na nakasunod sa Biblia. Akala niya, yung ikatukan niya. Akala niya, yung offering kanya. Kinukuha niya lahat at ipinagbibili niya lupa, ng bahay. Hindi, nakikita ko sa inyo. Kung saan na natutunta dapat, noon na kaloob ng tao. Okay. Kung kayo po ay meron dahil ay, titignan po natin yun. Yung inyong mga pera, halimbawa katulad ng ikaso, yung ikaso ninyo, ito na ay saan na ito dapat natutunta? Ito na ay dapat na kinukuha ng doktor. O yung ikaso ninyo, sa doktor yung naibibigay talaga. Ganun ba ang itinuturo ng Bible? O tingnan natin. Para po hindi tayo nakamali, sisiyapatin natin kung ano talaga ang itinuturo ng
din sila. Okay, dito to sa lalaki express, ang talata ay 8, narisatuan sila Ferdinand Dizon. Kaya kung kayo Dizon, sinayo, nilalakawan sa dalang tao ang Diyos, ganunay, nilalakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin nilalakawan? Sa naya ikasantan sa hadi, asan na doon? Okay. Kayo'y nagpunta ng punta. Sapagkat inyo akong ninanakawan. Okay. Sa nakasindaday nitong doon ka. Sabi ng Panginoon sa mga tao, nilalakawan niyo ako. Bakit kasi, meron kasi mga member na hindi sila nagsindaday. Sabi ng kanda at sinakasin. Kahit letera, ayaw nag-asosyan ng offering, ayaw nag-ikaso. Kahit meron trabaho, kung na yung kanya-kanya, ayaw na isa Panginoon yun, ikaso at nag-offering. Kaya, ang nangyayari, sanda sa nasanda, hindi niya alam na hindi nagnanakaw talaga. Bakit kaya hindi nagnanakaw? Kasi, yung kanya kinikita, hindi niya inihihiwala yung ikaso. Tandaan natin, yung ikaso, isa yan sa offering. Pag ikaw ay nagbigay ng ikaso ay nagbibigay ka rin iyon, handon. Kasi ang handon, yan ang kakakalanas mo sa Panginoon. Yung ikaso naman, yan naman ay tungkulin mo. Tungkulin mo bilang ikaw ay nakatira sa isa sa lupa na pag-aari ka ng Diyos. Kaya na ito ang pagkakalali ng karamihan pastor. Ano pagkakalali nila? Ito. Kinukuha nila yung ikaso at saka yung offering, dinudursa. Ang tanong saan ba natutunta ang ikaso? At saka yung offering. O, tingnan natin. Talatan 10. Dalhin ninyo ang doon ikasantang bahagi sa pananin. Saan doon na dalahin? Doon na sa bahay ni Pastor? Doon na sa bahay ni Zirkas? Doon na sa bahay ni Apostol? Doon na sa bahay ni Evangelista o kung ano pa lang. Kung ano yung kinikilala nyo na nagsasawat na nananakiwa sa inyo. Saan saan pupunta? Ulitin natin. Dalhin ninyo ang doon ikasantong bahagi. Ano yan? Ikaso. Saan? Sa kananin. Sa kananin. Sinusuko na sa templo. Sa templo, hindi kayo pastor. Hindi kayo pastor yan. Hindi kayo pastor yan. Utan, nakaroon ng pagkain sa aking bahay. Ay, anong sinusuko na bahay? Yun ang bahay ng pastor. Hindi. Ang sinusuko na bahay, ito yung templo. Ang tanong, sino-sino ang kakain na may karapatan doon sa ikaso na naroon sa templo? Siyempre, may pastor. Meron assistant pastor kung meron kayong assistant. Meron dyan diakono. Meron dyan nag-aawit. Meron dyan MC. Meron dyan co-leader. Meron dyan nagbibitara. Meron dyan nagkokondo. Meron dyan nagtutunas ng usuan. Lahat yan tulong-tulong. Lahat na natutulungan sa ministry, meron silang bahagi. Hati-hati yan. Ano yung hahatiin? Yung sa kakasunduan ng iglesia. Halimbawa, ang narinig ko na pera ay 20,000 monthly. 20,000. Ngayon, kung kayo ay pito, yung pastor, yung assistant pastor, yung worker, yung diakono, yung MC o panesa, anin kayo. 20,000. Ngayon, yung 20,000 na yan, paghahati-hatian yan. Nanaya, kapwa ng sasawa. Hindi na kayo pastor yan. Kasi bakit? Kasi kung ang pastor may asawa, meron pamilya, yung pamilya may asawa din yan, may pamilya. Yung nagsisitara, may pamilya din yan, may anak, may pinag-aaral. Nakikita sa nyo? Lahat yan, kasi yan po ang nagiging pinakatagpain ng lahat na natutulong-tulong. Ang nangyayari, yung pastor ay
na kinukuha lahat. Isasama ka sa gawain o ngayon kapatid, meron tayong misyon. Ang pastor tatayo, kasama natin manggagawa, hahayo sila, saka ang kaluluwa yung halimbawa nilakonsist na layanon. Noon na yan manggagawa, yung LC, Cornelio, lahat, kasama sa nahayo, kasama sa hirap at lihawa, kasama na sila naglalakad, uhaw na uhaw, nagsususo, inaakit ang bundok, para lang puntahan isang kaluluwa. Yung kaluluwa na yung leader, kung nag-ikaso ang laki, 30,000 kung nag-ikaso. Ngayon, yung ikaso, saan napupunta? Sa pastor. Ang nangyayari, kasama sa hirap, ang niyang worker, pero pagdating sa ginhawa, hindi nakasana. Nakikita ko sa ninyo, meron lang sinakon ang Biblia na ang ikaso ay para sa pastor talaga, o hindi. Lahat ng pastor, lahat ng pastor, lahat ng bishop, hinahamon ko kayo. Kung meron kayong naipakikita sa akin na kahit isang talata na ang ikaso at ang offering ay ang pastor ang kukuha. O hindi kung sino ang pinakamatalino sa inyo. Nagpakita kayo ng talata kung may nakasulat sa Biblia na yung ikaso ay sa pastor ko natutunta. O kung kayo may nakikita, punta kayo sa akin. Nakahanda ako. Patututo ko sila ako. Teacher na ako sa inyo. Dala tayo attorney. Teachernahan ko yan. Patututo ko sila ako. Kahit yung kanila ko, patututo ko. Kung nakikita kayo, bakit nalakasan noon ko? Kasi wala kang nakikita. Ibig sabihin, maraming pastor na hindi nila naiintindihan. Noon, programa. Noong salita ng Diyos. Kaya ang nangyayari, sila ang hinihihawa buhay at yung kanilang leader at kanilang worker nananatili mahirap. Isipin nyo, ang sakto yung layanan. Samantala kasakasana ka. Kung nasasaka, kasakasana ka ng aararo. Ikaw ang nasusunod, ikaw ang nagtatasa. Pero aanihin na, hindi ka nakasana. Kasama ka sa hirap. Nakikita ko na ninyo, anong klaseng pastor ang level yan? Nakikita ko na ninyo, akala nila, saka yung ikaso at offering ay pinukuha nila, akala nila, pinagtana sila ng Diyos. Pero ang hindi nila alam, sila ay naging layasapin at layasahanan sa biyaya ng ating Panginoon. Naniwanan po ang itinuturo. Ano kasi? Ulitin na natin yung talatang, yung talatang, talatang din. Malakias 3, ang talatang din. Ano kasi? Dalhin ninyo ang doon ikasantong bahagi. Saan? Sa kananin. Sa kananin. Upang nakaroon ng pagkain sa aking bahay. Ang tinutukoy na bahay ay hindi bahay ni pastor. Hindi bahay ni bishop. Ang nangyari, karamihan ng bishop na tinawa sa pera. Dutong sa pera. Kasi hahayo. Tutuntahan ang kaluluwa. Tuturuan ang salita ng Diyos. Hihikayate sister, brother, sumampalataya ka sa Panginoon para ikaw ay maligtas. Pinupuntahan ng pastor. Inaano ang salita ng Diyos at pinapaniwala na sila ay nagkakaroon ng kaligtasan. Ngayon, naniwala yung kaluluwa. Siyempre, ang dala-dala kasi ang Biblia. Naniniwala na kahit na nananatay tao, na sendero,
Kasi sa pagdidinala nila, naniniwala talaga yan. Ngayon, hinihikayat niya na, napapanood ka sumasalasaya sa Panginoon. Panood ka ay nagtatanyo ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ito kaluluwa naniwala. Sumampalataya na yun at nagpadawsik mo. Ngayon, nung naging landiyan na, eto na, isa na yung kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya, kung kayo ay hindi nagbibigay ng malaki sa Panginoon, kayo ay masasahamak. Isa na sinasabi. Dinedrenwas na ang utak ng tao at tinatakot ka. Ngayon, pakaika kayo ay hindi nagbibigay sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ika ninyo mahal ang Diyos. Kayo ika ay sasalusahan, bakit? Wala kayong pag-ibig. Karamihan pa ng takot, ganito sinasabi. Ngayon kapatid, hindi ko ika gawain to. Ito ika gawain ni Lord. Ngayon, pakaika ito hindi nyo sususultahan, ang ayaw nyo susultahan, hindi ako. Ng Diyos. Bakit? Kasi ako nilkon na, hindi akin na. Tinatakot tayo na yan, katatiran. Tandaan natin, ngayon saan na natin suntang ikato? Okay, ulitin natin. Dahil ninyo ang doon, ikasantasahan sa kananin. Utang, nagkaroon ng talpain sa aking bahay. At sundukin ninyo ako ngayon, sabi na ito, sabi ng Panginoon na nahukdo. Kung hindi ko, duduksan sa inyo ang dulawan sa langit at ihuhulin ko sa inyo ang isang santatala na walang silid na kananadya. Okay, nindong ikato at kandon dahil ninyo sa templo. Kananan na ikato at otorin na kasi ay naiitol. Naiitol yan. Ngayon, kung ang iglesia, ano daw, tinatayasiwaan kakauntitan ako na 20 kaluluwa, hindi mo pwede asahan yan. Hindi ko to pwede magsultan. Bakit? Kasi pinakatok ka yan. Kaya kailangan, nag-a-another ka, nagtatadaho ka. Nagtatadaho ka sa rin. Ngayon, kung halimbawa, yung tinatayasiwaan lulalaki, luladali. Nakikita nyo yun, una-akit na pera nyo, una-adit na ng 30,000, 40,000 monthly. Ngayon, pag-uusapan na yan ng buong iglesia na, na kapatid, nakikita natin yung ating offering, at saka yung ikato ay lalaki na. Ngayon, kausapin natin yung pastor, na kailangan nagsultan na siya. Ngayon, yung halimbawa ang ikato ay una-adit ng 50,000, hindi pwede kuhanin ng pastor natin. Nagkakaroon na sa nila allocation. Halimbawa, ang inalaan kay pastor ay 15,000. 15,000. Laki kasi 15,000, kakasa na yun. Ginisang pastor yan, 2,000 bida. Tapos, pandakto. Ngayon yung tanda ng kuryente, naninipon ulit yan. Kasi laki, meron, nakasasira na, naglalagzik. Personal, o sakto, ito nagzik ko, 3,000. Yung personal yun. Pag personal na nagzik, hindi pwede i-counting yun sa iglesia. Ang ipina-counting na sa iglesia, yung inihuhula sa zaksis, sa ikato at saka sa offering. Noon, hindi pwede kuhanin ng pastor. Kaya kailangan nila nahawak. Pero ang ginagawa na nila karamihan ng pastor, yung ikato, kanya rin. At yung offering, kanya rin. Hindi sila kontento. Hindi sila kontento. So, ang ginawa, may kakilala na ako na isang pastor Yung iikot yung nakasasiran niya, nanghuna ng ikato, nanghuna ng offering, tapos nakatayo sa doon, at isa sa yun. Ano na yun kung na yun, kung na nakaano, kasi nawaan na yun, Nandiyan yung nasakto na pastor.
hindi nasusunod ng Diyos yan. Ang tawag yan ay napansamantala. Napansamantala. Tandaan natin yun, ganyan ulit na pastor, kahit ano tayo ka, Jesus tayan, hindi kinakasihan ng Diyos yan. Kasi bakit nahanang siya? Isipin mo, ilang taon pa yan, wala pang 20 years, pero nakita na, lalaki ng bahay, ang dami ng sasakyan. Karamihan ng pastor, kasi bakit? Akala kasi nila, noon ikato, at sa kanyang offering, at sa kanyang donation, na na-sponsor ay kanila. Kanila. Noon akala nila, hindi. Kaya na karamihan ng pastor, sila pa ang natatahanak eh. Karamihan ng pastor, sa totoo lang, sila pa yung natatahanak o sa anong patutunayan na karamihan ng pastor. Sila tayo kauna-unahan, hahatulan ng Diyos. O sila na natin kung totoo sinasabi ko. O sila natin, kung Mateo, 7 ang talataan 21. O yan na, nakikita ko nila, ito. Ano sabi dyan? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, ay tatasok sa kaharian ng langit, kundi ang dinaganap ng kalooban ng aking anak na nasa langit. Ano, ang linaw mo? Ang linaw ng talata ay nakita na lang ninyo eh. Ano? Tanaw ang talata. Na hindi ko na ikaw ay pastor. Nakadiyos ka kahit araw-araw ka sa nananalanin. Kahit nahusay kang nayaran. Kahit narami kang lender. Kahit lalaki sindahan mo. Kahit ikaw ay pinala kaya saan. Hindi na kaya yan. Na ikaw ay pinipilala ng Diyos. O talatan 22. Ano kasi? Marami ang nasasadya sa akin sa araw na yun. Sinusukoy yan. Naya pastor yan. Naya Biblia. Maraming pastor ang nasasadya sa akin sa araw na yun. Maraming Biblia ang nasasadya sa akin sa araw na yun. Ano sasadya niya? Panginoon, hindi na nasitalhula ka niya sa inyong tayanan. Nalhuhula eh. O, sila. At nalhula, nangyayari. Kaya akala nila, sila ay tinawan ng Diyos. At sa tayanan ko, at sa tayanan mo'y na nagtatalayak kanilang na yung demonyo o nagtatanyanin. Kaya nagtatang siya sa isang lugar. Hindi kasi, nung may sakit, dumayin. Totoo dumayin. Pero ang tanong, sila ba ay pinana ng Diyos? O, kaya nyo. At sa tayanan mo'y na sinawa kanilang maraming gawan na katangyarihan. Ano tinutukoy na gawan na katangyarihan? Kanina, ginasa natin, nagtatalayak ng demonyo, katangyarihan yun. Nakakaduhin ng patay, katangyarihan yun. Pero ano ang tiyas nyo? At sa tayanan mo'y nasisigawa, nasisigawa kami, ito gawa na. Ano ang gawa? Ministry. Nakakatas tayo ng nila outreach. Na may gawain, ang daming gawain niya. Meron sa Bulacan, meron sa Manila, meron sa Atari, meron sa Mindoro, meron sa Tanzania, meron sa Tanzania. Marami ko na itayo. Kaya nasa kinikilalang Biblia, kinikilala kang takbo na nataas. Kasi bakit? Dahil yung kanyang ginawa, nakatangyarihan, hindi kayang gawin na isang tao na ordinary. Hindi kayang gawin yan. Nasaan nakakatayo na ng gawain kung saan. Ano? Nakatangyarihan ka nito sa lupa. Nalakasan nalakasan yung kwano. Meron kang isang kakayahan na hindi kakayahan na iba. Pero ang tanong, kahit maraming outreach, maraming gawain, ang tanong, sila ba ay pinana ni Kristo? O, 21, sila na, 23. Ito, sa taas, ayun, sa taas. Ito, sa taas yan. Ano kanina sa taas? Ito, sa taas. At kung nagkagayon, ayun, ang liwanag, no?
At kung nagkasya yun, itatahayan ko sa kanila, sinusukoy na kanila, na pastor, na naghipas yan, sinusukoy, na nagproseso, na nagnanawa. Ano sasabihin sa'yo? Itatahayan ko sa kanila, sa nasakto na yan, sa naghipas na yan, hindi ko kayo nakikilala. Hindi ko kayo kilala. Bakit? Kayo ang nagnanawa ng kasamtalasanan. Ginagamit ang salita ng Diyos sa tansarilinan para lumanan hininhawa. Tandaan natin, hindi lahat na nasasakilala ng lingkod ng Diyos, ito ay pinikilala. Kaya napansin sa noon, ang pansiya sa doon sa Latino, tingnan natin na, nakita ko sa inyo. Ano ang pansin sa noon sa Latino 24? Ang talata ay talata 4. Ano ang pansiya? O, tingnan na natin talata kung ano, ito o, nakita natin. O, talata 4. Ito. Yan, talata 4 sa taas. Yan, sa taas. At sumunod, si Jesus, at sinabi sa kanila, na nag-ingat kayo. Nag-ingat kayo. Nag-ingat kayo. Ulitin ko, nag-ingat kayo. Bakit? Nag-ingat kayo na Juan. Juan kayo na inidaw ni naman. E sino itong tinutukoy na ni naman? Na pagtuunin yan. Na naman nagawa. Na ang dala-dala salita ng Diyos. Nananaran din sila tungkol kay Jesus. Pero ano kami? Saan tayo nag-iingat? Doon na ka nagyayakap sa horizontal? Hindi. Doon ka na nag-iingat sa may nagtasakilala. Pastor din sila. Doon sa may nagtasakilala. Jesus din sila. Bakit? Kasi sila ay nayak nagdalaya. O, tingnan natin. Talatang 5. Sapagkat marami ang nakikita rito sa aking tayanan. Ano kami? Marami ang nakikita rito sa aking tayanan. Ano kami ito na darating na nagsasakilalang pastor din, nagsasakilalang Jesus din, ang kanilang dala-dala at itinuturo si Kristo din yung tayanan Jesus Christ. Yun ang kanilang dala-dala. Kaya kung ikaw na yun, wala kang spiritual eye, aakalain mo lahat na nagsasakilalang nagdadawa, sinusunan Diyos. Ang sila, karamihan na yun. Akala nila, kung ikaw ay taksoan, taksoan din ako. Salala ka tayo ko, nakakilala tayo. Nakila ka na naman, dinaan ka na Dinaan na tayo, dinaanan. Bakit? Na ikaw lang ginagawa, hindi tayo sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, tingnan natin, ano salita ng Diyos dito sa Galatia. Galatia, 1 ang talata ay talatang 8. Ano ang salita? Tingnan natin. Dasatwat kahinat kami, Dasatwat kahinat kami. O isang anghel na mula sa langit ang nangyayari sa inyo ng anuman ebanghelyo na iba sa amin itinatayaro sa inyo ang natakwil, itakwil. Ano ginagawa niya karamihan pastor? Parang parang darkadahan yan. Nasa kaya ng pastor, meron kang sandahan, tayo, nakaroon tayo ng fellowship, nakaroon tayo ng pagkakaisa, unity, nakaroon tayo one body, sila yung karamihan ng pastor. Ang isinusunan nila, pagkakaisa, sila yung karamihan. Bakit? Kasi nakahula sa Bible, ang kanya, sa huling araw, yung tansiran dalo ay titituloy at nililikusin. Sila ay nakakaisa ng dalo. Ano ang dalo? May trigo, may pater,
kung ano-anong uri na damo. Ngayon, sisituhin sila, nakakaisa sila at nakakaroon ng tali ng pagkakaisa. Pero nakalaan lang sila sa impyerno. Kasi bakit? Nakakaisa lang sila, hindi na nakasalita ng Diyos, hindi sa aral. Nakakaisa lang sila, bakit? Kasi sila kung di kilala, nilagtakso tayo, nakaisa tayo. Nakana eka tayo. Sila yung karamihan na yun. Nila, nakikita natin, kung nangyayari, nakikita natin, lesin-lesin na natakso, lesin-lesin na natakso, sana. Pero, nakakaisa na araw yun. Nakakaisa ng paniniwala. Akala nila, yun ay isang panood ng Diyos. Hindi nila alam, yun pala ay isang spiritual na sakripiasin. Spiritual na kayananan niya. Ano kasi yan, spiritual na kayananan niya o spiritual na sakripiasin, kayo ay nakakana na nakakaisa ng paniniwala. Nakakaisa ng sandahan. Nakakaisa ng aral. Ngayon, nakakana kayo, ang tawag dyan ay spiritual na sakripiasin. Nasaan niyo yung Efeso? Tingnan natin. Nakahiya natin yung sa Efeso. Efeso 5, ang talata ay talatang 5 hanggang talatang 7. Tingnan natin. Ano kasi dito? Ayan o. Sa talatang 5 niya kasasin. Ayan. Tingnan natin ha. Ito. Ayan sa taas. Ayan sa taas. Ayan. Ano kanina? Sapagkat talaktas ninyo ng Diyos. Na sino man, ay ano man na sino man, na pakiasin. Sapagkat talaktas ninyo ng Diyos. Na sino man na pakiasin. O nahanay. O nasakin. Na isang natansanhasa na yadakdosan ay walang anumang nananahin. Sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Ano tinutukoy na? Napakiasin. Isang sa'yo na tao na hindi nakakakilala na nag-aasa-asawahan na hindi kasal. Totoo naman yun eh. Nakikiasin kasalanan talaga yun. Pero, ang tinutukoy dito ni Tadlo, ito ay nagpastor na nasindahan na nakakana nagkakaisa, spiritual, nakikiasin, kaya sila nakakana dahil sa nahanay na sakilanan, yung kasakilan. Nais nila nakaroon ng pagpasala. Yung ang tinutukoy ni Tadlo, hindi tinutukoy ni Tadlo, noon nila nasa kalusutan. Na nila, may asawa siya, tapos aasawahin isang babae. O yung babae, nakikipag-asawa sa isang lalaki, na hindi nila asawa. Hindi yung ang tinutukoy ni Tadlo. Sapagkat yun, talaga kasalanan yun. Pero, ang tinutukoy ni Tadlo, yung na tao naniniwala sa Diyos, na natakto ng dalawa, na sila ay nakikiasin spiritual. Ano kami nakikiasin, nakakana sila, kahit nakakaisa na aral, nakakaisa ng paniniwala, nakakaisa ng sandahan, pero nakakasundo. Hindi dahil sa aral. Saan sila nakakasundo? Sa samahan. Ano kanya sa talatang 6? Huwag kayong nadala ng sinuman. Ng salitang wala kasuluhan. Ano tinutukoy na salitang wala kasuluhan? Nakaika-eka tayo. Parang eka tayo ay nakaroon ng pagpapala. Na hinihikayat pa, hindi dahil sa araw, kundi hinihikayat ka na ikaw na nakiisa, na umaasa ka rin, nagkakaroon ka ng hiyaya, na ay isang tandaraya. Nakita niyo? Sapagkat dahil sa nagdadal na ito, ano tinutukoy ng dadal? Dadal ng lupa. Ito dadal. Na ano Ziyaya, Pagpapala, Ayuda, Layaglesin, na dadal. Dadal ito'y dumarating ang dalit ng Diyos. Saan? Sa anak ng tasuway. Bakit anak ng tasuway? Hindi na sila nunanakan sa aral. Ano ang tinutukoy na aral? Sabi kanina, binasa natin. Dalasya o kahit palit.
o isang anghel na nananalig at nayaman sa inyo ng anuman ebanghelyo ay nasa kuya. Hindi na sila nanakan yun. Yung salita na yun, iniwan nila yung araw. Ngayon, nagkakana-kana sila, ay, wala natin kantang uusapan yung doktrina. Yung araw, kasi bakit? Kasi hindi tayo kakasundo dyan. Ano na ang aral? Ano na ang salita? Ang salita, si Jesus Christ. Kanya sa ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Siya ang salita. San ang salita o yung aral ay iniwan ang iniwan ng Diyos. Kaya ang nangyayari, nakukunmalik na lang karamihan na kumikilala sa Diyos. Na ng totoo, tinalikuran nila ang Diyos. Kaya kanita na kahit kami o isang anghel sa ang hinada at nayayara sa inyo ng ebanghelyo, yung aral, ay itakwil. O talata 13, huwag kayong nakikidahan sa kanila. Ano salitang nakikidahan? Huwag kayong nakikisana. Alam nila na dali ang aral nila. Alam nila na sasana-sana sila. Nakakaisa sila, hindi na nakakalita ng Diyos. Tapos sana. Ang nangyayari yan, ikaw ang nasasahanap. Kasi yung iyon, inaakay. Nasasahanap. Karamihan ng tao ayaw ng aral. Gusto nila yun na dandanahin kayo. May kasasin. Nanlahanan tayo. Tayo nagtuloyan. Yung ang gusto ng tao Yung ikaw ang sinodona-dona. Pag aral, ayaw. Kaya ang gagawin nila, para dunali yung kanilang followers, yung kanilang nasasakutan, anong ginagawa? Kukuha na nila, nayayaran, sa natanturo, na ang ituturo na, turo tandadona. Na ituturo nyo, ayaw nila na salita ng Diyos, ayaw. Okay, kung ito kayo aalis at naniya, tayo ito ay nagdadalik. Nakaraan lang po na isang awalitin na kanayin, ito po natin dahil nasa kanila po na ating sinasalakay. Ako'y tatanaw, hindi ka natatanaw, kahit sa lilan lang, ay nakinayang. Sa'yo naghihintay, sa pag-ibigay, yapang magtinado na, aking unanahanan. Kahit ka natatandar, ako'y naghihintay, kahit naghihintay nalit ang panahon na nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunmay, aking tutulhayan ang bawat oras na alam na may pasal. So sa'yo nayanan na, sapat wala nayanin na, nasakaya ka tao na, sa'yo na lang aking kita. At nais ko nayanan mo, hindi ako nahihiyan, isang tinawang kalunod. Lahat na lahat kita, kahit ka natatandar, ako'y naghihintay, kahit naghihintay ulit ang panahon na nasaan. Hindi ako natatandar, hindi nalulunay, aking tutulhayan ang bawat oras na alalan ay pasal.
ako'y nahihintay kahit minsan ang panahon na nasaan. Hindi ako natatandaan, hindi nanananday aking tutulhayan. Ang bawat oras man ay ang may pasar. Kahit natatandaan, ako'y naghihintay kahit minsan ang panahon na nasaan. Hindi ako natatandaan, hindi nananday aking tutulhayan. Ang bawat oras man ay ang may pasar. Okay, ngayon nagdadala sa ating pagdala ang hindi online na ang ating pong sinasalakay ay tungkol sa pananalapi ng iglesia. Okay ngayon, tayo po ay nakatuloy. Okay, pangalawa, ang pastorda ay dapat na suportahan ng iglesia. Yan po ang katanungan. Okay, dalawang dahil po yan. Ang isang nananaral o pastor na nananahiwa na isang kawan o isang iglesia, una sa tuan na karapatan, ang nananaral na suportahan ng iglesia. Pero, ito na pero. Noon lahat ng pera na pinapasok sa iglesia ay hindi na pwede kuhanin lahat. Kunyala, meron na pagbahagi na inanaan para sa kanya. Kasi, kung ito ay kukuhanin na isang pastor, lahat ng pera paano nakakadalaw ang katawan ng Diyos. Paano nahihirapan. Ngayon, karamihan ng pastor, kinukuha yung offering, lahat, kinukuha yung ikaso, lahat. Tapos, dahil nakuha nila, ginamit na sa kanyang bahay, pansayan ng kuryente, pansayan ng tubig, tapos, nandili sa ng aircon, nandili ng sasakyan, yung ikaso, at saka yung offering, ginagaktok niya. Tapos, saka ang pastor ay nag-iisip sa isang gawain, halimbawa, John Tennessee, o kaya ay Cruzada. Ang kanyang gagawin, noon dadaktusin doon, kakausapin ulit yung manager. At ang sasabihin, na kapatid, meron tayong idadaos na John Tennessee. Ngayon, ito ang dadalasin natin sa national, kunyari, September, April, May. May 28. Ito ay naghatol. Ngayon, nakaroon tayo ang dadan. Para nakalikon tayo yan, dadamitin natin sa gawain. Yung isa naman, pinukusahan yung kanyang nalamin trabaho. O ikaw sa sir, ang trabaho mo ay ikaw ay sister. Naglalaki sahod mo. Siguro, pa nila isang buwan na nagbili ka na 10,000. Ngayon, kung naaalala na kita eka. Huwag kayo kang naghihilala kasi ito eka sa tayo eka ito. Kasi isasayip na eka yung tayo yan. Binozola ka. O ikaw eka, nakanin na inibigay mo. Ako saktor, sige ako saktor. Sadyo ko yung 10,000, nagdadam ka. Ako na eka yung 10,000. Meron din ako sa bahay yung nalaban.
kono may pera, ang yaman. Kaya ikaw nila eh, ayaw na pasalo. Ako doktor, kasi ko na kayo 27,000. Nilansan yan minsan eh, na nagtatasok niya sa kanyang doktor. Samantalang hindi niya alam na kaya sila nag-design ng ikato at ng altering, dapat doon kukuhanin ng gano'n doon sa gawain ng isang tao. Doon kukuhanin kasi yung kanya kakainin sa oras na yun, doon siya kukuhanin. Ang nangyayari, yung altering sa kanyang ikato, kinukuha ng takso sa note. Wala natin sila. Ang takso sa sa SL, kakain, ang pala sa kuya-kuyakoy, ang hanon, sa nagkansuhay, sa taksyan, samantala yung kanya niya tinataklan, kanan ka na daw. Pero ang kanyang takso hayahay ang buhay. Ano klaseng takso yan? Ano klaseng nanggagawa yan? Nagtataka sa kabuhay. Hindi ganyan ang itinuro ng Bible. Tandaan natin, noon ikato at yung offering, ito ay ilanaan na sa kanila sa templo. Ngayon, pag-uusapan niya na natatanda ka noon na iglesia, kung magkano ay ilaano na natatanda ka doktor. Halimbawa, ang nanili ko na pera sa isang buwan, sabi ko yan, 50,000. Yung 15,000, kakakasunduan na ng lahat ng may opisyan na sinusundahan. Pag-uusapan yan. Ngayon, saka na kakasunduan na, sige. O saka isahan natin na yung 15,000, ito ay ilalaan natin kay doktor. Sana kay doktor ay nakatantortan. Ngayon, yung nakikita nila, o meron ka nakikita na 35,000. Ngayon, yung 20,000, o ilan tayo? Kasi tayo, anin. Si doktor, yung second, yung trusted, yung worker, yung conleader, yung nag-aawit, anin kayo, anin. Ngayon, yung nila, nakakasunduan, yung 20,000, panghahati-hatian. Ilakay yung nakita na 15,000 nanti, yun ang nanti na iipon. Nanti na iipon yun. So, ganun yung kaano sa na iglesia. Ang nangyayari ngayon, ang nasaktan ay naghihindahan ng patera. Kinukuha lahat. Kaya ang tawag sa kanila ay nananakaw. Nananakaw, nanandahanan. Ngayon, totoo naman na ang takson dapat nagduwa sa Ebanghelyo. Ito kami, dapat sila ay suportahan. Kaya natin iuupasan, halimbawa, 15,000 sa kanila. Halimbawa, 50,000 sa 50,000. Yung nanti na naninilig ko na ikato, 50,000. Ngayon yung 15,000, ilalaan nyo pa sa inyong takson. Para ang takson nyo, yun ay kanya ikakabuhay, kanya-libre. O, tingnan natin. Ito kami sa unang Timoteo, 9, ang talata ay 14, tingnan natin. Ano kanto nito? Talata 14. Ito yan. Ano kanto yan? Ganun din naman, itinag-uutos ng Panginoon na ang nagsisitayaran ng Ebanghelyo ay dapat nayabuhay sa pananagitan ng Ebanghelyo. Ganon. Yung lang tinutukoy sila na nagsisitayaran ng Ebanghelyo, tinutukoy lang sila sa doktor? Hindi. Hindi yan. Yan tinutukoy yan sa lahat nakakasala sila. Nakakasala, halimbawa si doktor. Yung dekon, kunakasala ng katayayaran. Yung trusted, kunakasala ng talagi. Ngayon, yung nasa kakasunduan, halimbawa 50,000. Ngayon, ang kakasunduan, ganito gawin natin na kapatid. Yung 50,000, yung 15,000, ilalaan natin silang tondo sa simbahan. At yung 35,000 naman, na natin sila
dahil tayo ay 6, ay paghahati-hatiin natin yan. Para yung ating mga pamilya ay hindi kawawa, may pagkain sila. O tayo, nakakapag-ano tayo, nakakapag-percent tayo. Kasi bakit? Hati-hati tayo kaya ng 35,000. Ano kayo 6. Nananakaano ka ng iglesia. Ang nangyayari kasi ngayon, dahil sa kawalan ng unawa na karamihan na yung member at yung pastor, yung pera ng iglesia, kinukuha na ng pastor, na ang member walang alam sa salita ng Diyos, okay na sa kanila. Kasi akala kasi nila ang pera para sa pastor yan. Kasi siya ang pastor. Hindi ganun. Hindi ganun ang kaayusan ng iglesia. Nasa ko na yun? Okay. Tingnan nyo. Ngayon, ang tanong ay, ang pastor na ay kailan dapat naging full-time? Kailan? Kasi ikaw ay pastor, hindi ka na pwedeng naghanap buhay. Kasi marami kasi na pastor, kapag ikaw ay pastor na, ayaw na naghanap buhay. Dahil, ang iniisip nila, pastor ako hindi ako kailangan naghanap buhay. Kasi ang tungkulin ko ng pastor yan. Naku, inususakan na ng lender, no? Inususakan na ng pastoran mo kaya? Ikaw na ang nagdesisyon yun Ikaw na ang nagdesisyon ng pastor. Tandaan niya, ikaw na. Hindi ang lender mo ano kasi, hoy, ano ka kasindahan? Pastoran mo ako. Hindi ganun. Kung di ikaw mismo ang nag-decide na nais naman ng pastor. O nakikita ko niyo? Okay. Kailan sila dapat na nag-decide? Halimbawa, kung ang sindahan, halimbawa, ang lender ay 15 tayo, kakaunti. 15. Siyempre, yung 15 na yan, 15 tao, hindi naman lahat yan nagbibigay. Ang tapat na yan, minsan 4, minsan 3, na talaga nag-iikaso. Kasi, minsan na wala na nagtrabaho wala kasi yan. Ibig sabihin, kung ang kalagayan ng isang tindahan ay hindi kayang kontorsahan yung pananailangan ng pang-araw-araw ng pastor, ang pastor naghahanap buhay pa rin siya. Hindi ka pwedeng aasa doon sa naninikong na pera. O ano kasi nito? Dito sa ikalawang Tesalonica, 3 ang talata ay talatang 8. Ano kasi nito? Talatang 8. So, ikalawang Tesalonica, 3 ang talata ay sandali nalilata niya ako nakuha. Ikalawang Tesalonica 3, ang talata ay talatang 8. Tala. Okay. Talatang 8 na tayo. Ayun, nasa taas. Ito. Yan, nasa taas na yun, ito. Yan. Ano kasi? Ninasikain ng kanilang walang bayan ng tinatayong sinulan. Kundi, nagtadal kami. Nagtadal. Nukulin, nagtrabaho sila tatlo. Nagtatrabaho. O, nakita na, nagtatrabaho. Si tatlo. Nagtadal kami at sa tandaran lang na kami ang ginagawa damit araw. Nag-o-order time sa si tatlo sa kanyang trabaho. Kasi bakit? Kasi tatlo walang asawa, may pamilya yan, may kapatid, may nanay, may umaasan din sa kanya. Hindi naman pwede na kung ikaw ay pastor at nayayara ka na hindi hihinto ka na kasi sa trabaho. Karamihan ng pastor ganyan Karamihan ng pastor. Kaya ang nangyayari, may ayaw na nagtrabaho, ayaw na, yung kanyang member, pinipisa. Okay na sana kung ka na aking trabaho online. Ako, sa online, kumikita ako sa online. Kahit ako araw-araw sa bahay, may dumarating na pera sa akin. Kasi bakit? Ang aking pinakakakitaan online. Kahit pwede ka kumita kahit online. O nakita ko yun, nalainan na yun, brother
kumikita ng mas malaki pa sa empleyado. Yung iba kumikita ng 300,000 na vlogger. O, sa panahon ito, hindi dahilan. Yung kumikita ka sa sarili mong paraan na hindi ka umaasa doon sa bulsa na inakasasiran, yung ang tama. Ano kasi ulitin natin? Ni nasikain lang kami ng walang bayad, ng tinatay, ng siniman. Ano sabihin? Hindi sila umaasa doon sa kanyang kasasiran. Karamihan ng takso na yun umaasa nila sa kanilang lender. Ngayon, saka ang lender, hindi sila dinendendiyan, naku, titirahin pa ito. Kaya eka, hindi nilamahal ang Diyos. Meron eka dito, sanda eka ng sanda, pero eka hindi nagbibigay. Ngayon, saka eka nagbigay, dali niya. O nakita niya yan, maraming takso na yan. Marami akong kilala dyan yan. Ina-atake yung kanilang lender. Kaya na tinatahiya. O kaya hindi na tinatayalanan. Pero, alam na katasira kung sino sinusukoy mo. Bakit mo ginagawa yan? Kasi una, wala, nauuso sa kanya. Kaya ang sasawin mo, dadalatan mo, na may hindi nakakanood. Kasalanan niya yan kasalanan niya yan. Hindi kasalanan ng lender. Kaya ano nangyayari? Yung lender, pinipisa. Ngayon, tatanaka kung sino ang lender na pinakamalaki ang nagbibigay, mahal na saktor. Inaalagaan na dosis. Araw-araw tayo dinadalaw. Saka ang lender na may kaya, na yan, halimbawa, yung saktor nakatira ka Manila. Kasi yung kanyang lender ay nasa Bulacan. Ngayon, yung kanyang lender na saktor, hindi po ako nakakasinuka kasi nasakit po ang aking itin. Ano, kakateksta lang maya-maya, nandun na. Ganun kamahal yung takso yun, lalaki na niya, ito. Saka ang kanyang lender ay, alam niya, walang-wala, nahira. Nag-text yung kanyang lender. Takso, nasa ospital po kami. Nanalatay na po yung aking asawa. Takso, narito po kami. Nanalatay na po yung aking anak. O sige, taslay natin. Ganun lang. Bakit? Kasi walang naibibigay. O dito na nangyayari. Totoo na sinakaso ko na taktor. Totoo na yan. O kanina nakakaalam. Alam niya yan. So nakikita natin, karamihan na yun, nagsisintalin sila, hindi talaga dahil sa palitan ng Diyos. Nananalakakot sila sa tao, hindi talaga dahil mahal nila ang tao na nais nilang ininta, kundi ninasasala sila, sinasamantala nila. Pagka ikaw ay wala kang takiladan, hindi ka tatalsili kahit yung takson mo. Wala kang takiladan O, sana sa yun? O, tingnan nyo, sa kagawain, kung sino ang nananagdapoon, kami may kaya mayaman na pera. Tingnan nyo, nandun kami usuan tandayan. Nasa naluklukan, usuan. Pero kung ikaw ay mahirap, saan ka sa uusuin? Doon sa likuran. Ngayon, saka ikaw ay uluto sa harapan, gagawa niyo ka, ay, yan, meron tayong dana sinagkakita. Ano ka na, doon ka na eka sa likuran. Doon ka eka sa likuran. Kasi meron tayong eka, dana talauhin. Nakikita sa ninyo? Nangyayari na yan? O, tingnan nyo, isa ka. Tingnan nyo yung takso niya kung ano klase. Pagkatapos ng gawain, iba ang pagkain ng takso na natakso sa kanyang lender. Halimbawa, dyan tayo kasi. Yung lender, ang kanyang pagkain is styrofoam. Ang unang iisa. Pero tingnan yung pagkain na natakso doon sa kanyang lender. Lahat ng uri ng pagkain nandoon. Yung pinaka nakasarap.
pinakamarami. Nakikita ko sa inyo? O, yung aking sinasalita, yan ay nangyayari. Kaya ko ito sinasalakay, ay kilalanin niyo ang inyong kinikilala na mansasawa. Bakit kasi hindi lahat ng mga mansasawa ay isinusunod niyo. Kaya natin yung Mateo 24, ang talata ay talata 4, kaya natin, talata 4, ano sabi nito? O, talata 4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nananiyak kayo, na Juan kayo na inigaw. Yan naman. Ano yung kasusunan? Maraming tao ayaw ng ganitong aral. Kasi bakit? Tatanaan sila eh. Sila mismo ang tatanaan. Ang gusto nila yung pagsalahan. O, tayo nawa. Kaya sasabi ko, sapagkat marami ang nakikita rito sa aking tayanan na nagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ano kasi? Marami daw ang lilitaw. Na ano? Na nagkukunwari na nagsasawa. Pero ang tanong na karamihan, lahat likod ng Diyos. Kaya hindi yan nila alam kung sino sila eh. Kung sino sila. Ang tanong niya, lahat sila tunay. Bakit? Kasi, pare-pareho silang sunod. Ano ang kasalian ng sunod? Na hindi nakakakita. Tandaan natin, dalawang uri ang sunod. Ang isang sunod, ang kanyang nakikita yan, puro itim. Iisa kulit. Itim lahat. Wala ka nakikita sunod, asul, hilaw, susi, o ano na kulay. Ang tanong niya lahat ay itim. Pare-pareho. O kaya naman sunod. Yung isang sunod naman, na hindi nakakakita siya, ano yan, liwanag. Ano siya yung turong puti, blurred. Turong puti, iisa kulay. Wala sa nakikita itim. Wala sa nakikita sula. Wala sa nakikita asul o kaya ay dilaw. Lahat na kaya nasasalaw ay turo na lusi-lusi. Yan ang uri ng sunod. Sa spiritual, ganun din. Noon na pastor, na ang nasasalaw nila ay pare-pareho naman tayo. Pare-pareho. Pare-pareho ekatanlikon ng Diyos, nakaisa-eka tayo. Yan ay nila spiritual na sunod. Hindi sila nakakakita ng dilaw. Ano kami yung uri ng araw. Hindi nila alam yun. Ang alam na nila na sa ikaw ay meron kang Biblia at Kristiyano ka, anak kang ng Diyos. Na ang akala, lahat eka tayo anak ng Diyos, lalahan ng eka tayo, nakaisa-eka tayo. Nakikasasayaan nila, pare-parehon, sunod. Sunod, hindi nakakakita, iisa nakikita. Pare-pareho nakikita niya, kaya sila nagkakaisa ng lalahanan, nagkakasundo. Ngayon, saka ikaw ay nasusunod ng katotohanan. Ipinakikita niyo yung kakain na ng puti, itim, asul, ino kayo aral. Pinasakita niyo, ayaw. Ayaw nila. Bakit? Kasi wala naman silang plano tungkol sa kalanin. Wala silang plano. Kasi kung may plano sila, noong araw ni Pablo, gagamitin nila yun. Ano yun? Tingnan natin. Balikan natin yung Galatia. Galatia 1 ang talata ay 8. Ano kasi? Ayun o. Ano kasi yan? Dapat wag kahit kami o isang anghel na mula sa langit ay mayara ng anuman ebanghelyo na iba sa amin itinatayaran ay itakwil. Ang tanong, meron ka na itinasakwil? Wala, lahat yan nilalahan nun. Kahit na yung kanyang doktrina santo ang Diyos, okay na kayo.
kahit yung kanyang doktrina, okey na yung sakto na 3 asawa, okey na sa'yo. Kasi bakit? Tinakbo na ang Diyos, kaya itatakbuhan din ng Diyos. Hindi ka nananakal. Nagpapakilala ka na ng pastor, kinikilala ka ng tao. Pero sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos, isa kang dulaan. Isa ka na namandaraya. Nakahanay ka doon sa Mateo 7:21 na Panginoon, Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nasasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok. Doon ka nakasana. Kaya lahat kinikilala mo. Kinikilala mo sila. Naisasabi niyo? Dasatwat kahinat kami o isang anghel na lunakanangit. Ay, ano no? Lunakanangit. O naisasabi niyo? Lunakanangit. Ay, ano ang salasa eh. Lunakanangit ito. Lunakanangit. Ay, no? Lunakanangit. Ano ito ko? Dasatwat kahinat kami o anghel. Lunakanangit. Ang nayaran sa inyo ng anuman ebanghelyo na isa sa amin itinatayara ay nasa Quran. Ano? Nakikita niyo naman eh. Ngayon ang tanong, naroon ka na kung nilatis ng sanaan? Hindi eh. Lahat na kinikilala mo eh. Ang ginawa mo pala eh, nagtayo ka sa kanahan eh. Kasi yung kanahan na itinayo mo, yung lahat ng tako initan mo. Ang naitan mo, akala mo tunay, may panakayan, Duterte, may karan, may sitak nun, pinakana-kana nun. Yan sinusuko yan. Nagkakaisa ng araw, pinanghalo-halo mo, kaya ano nangyayari? Akala mo okay ka sa Diyos, pero hindi mo alam, ikaw pala ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kasuklam-suklam. Bakit? Kasi, sa harapan ng Diyos napakakaroon ng dolar sa harapan ng Diyos na nakakaisa, hindi dahil sa aral. Pero hindi alam yan. Ang alam mo lang, ang alam ng karamihan, na sa tayo ka nakakaisa, nakakasundo. Yung eka ang nais ng Diyos. Tayo eka ay nanlahanan. Tayo eka ay nagkaisa. Tayo eka ay nagtuluyan. Sapagkat kanoon ng eka ng Diyos na tayo eka ay nakakasundo. Kasi kung tayo eka ay hindi nanlahanan, hindi tayo nilkon ng Diyos. O totoo nanlahanan tayo bilang tao. Pero pagdating sa araw, walang nanlahanin. Naisip ko ninyo? Walang iisipin na nilayaan ng nakanin ka. Sanhiya ka sanhiya ka sa patakan ang ganang araw na isang tao ang mali, walang siyang patutuloy sa dahil mo. Ang sila may talatayan, doon sa ikalawang Juan, kung ang isang tao ay talunta sa inyo at dala ang kanyang maling araw, ay huwag ninyo siyang tatatapukin. Tanggapin na sa inyong bahay. Ano sinusuko yun? Ang sinusuko ganun sa bahay mo, hindi. Doon sa gawain mo. Ang sinusuko yan, yung dali, tulunta kayo, mali ang araw. Doon sa bahay mo, kakainin mo siya. Tatulungin mo. Pero, pagdating sa gawain, huwag mo sabihin karapatan. Kasi, inaaral niya anong ginawa mo? Pinatulong mo pa. Alam mo, mali ang aral. Yun ang sinusuko ng Bible. Kaya ano nangyayari? Yung Diyos, galit kayo. Kasi bakit? Hindi mo sinusunod yung kanyang salita. Lahat ng nakita ng pastor, na nagpakilalang pastor, lahat tinanggap mo. Kasi bakit?
nagpapalami ka ng takbo eh, bakit? Sa pera eh. Sa pera kasi. Kaya lahat kinukuha mo. Ang tawag sa'yo ay koneksyon. Kino-connect mo lahat. Para lumaki ang iyong samahan. Kasi ano hangarin ng tukol mo? Pera. Nakakaroon ka ng tondo. Lalo na yun. Lalaki sa totohan. Naku. Ang pupuntahan ng mga politiko. Yung may head ng organisasyon. Ano na, ikaw yung president ng may saktor. Ikaw. Siyempre, ikaw yung kakausapin. O, saktor. Hindi siya. Sinasanak kasi sa McDonald's. Sa McDonald's. Ilan sa ekang tao mo? Ay, sir, ang tao ko to, nasa 100 na akin nasa ilalim ng aking nasa ilalim ng aking organisasyon. Ano na? O ikaw na bahala sa nakasan natin. Ay, sananatak ko. Ay, sananak politiko. Ginagalan, 150,000. Ngayon, na nakaalis ang politiko. Ha? 150,000? Tuwan-tuwa ka na. Kaya karamihan na yun, sino yun? Panlalapit na nakalanan. Lahat ng organisasyon, active na naman. Hindi na sasansin? Hindi na tataktor? Lahat ng organisasyon. Panlalapit na lalo yung kantanyahan. Yung talagang, kasi dawat ako sa yan eh. Dawat ka. Pero eto na, kantanyahan na. Naku, nakikita niyo. Yung nilatatay ng organisasyon. Naku, nilikontrata niya sa nila, kakilala niyang politiko. Kakilala niya, kukontratahin na yun. Sir, iituloy ko lahat ng saktor. Siguro aabuti kami na nasa 300. O sige, lahala ka na sa sakain ha. At lahala ka na sa akin sa kasato. O sige, ako lahala ka sa'yo. Kasi initin ng saktor. Ito na lang sa aatin. Kasi ang speaker, sino ang speaker? Sa halit na ang speaker, saktor. Yung saktor, nakauto. At ang nakasalita, yung politiko, galintan. Nakikita ko na ninyo? Totoo na nangyayari? Totoo na nangyayari yan. Hindi na totoo na nangyayari. Sino pinakikita na ng saktor? Yung politiko. Sino ang tunasayo? Yung politiko. Sa halit, na ang tasayo ay ang saktor para turuan na ang politiko ay nakakilala sa Diyos. Hindi. Paano ka naging ko ng Diyos? Nasa karanin ng ulit na nasaktor. Nakukunwari lang sila na sila ay lingkod ng Diyos, pero ang totoo, hindi na lang sila talaga lingkod ng ating Panginoon. Hindi sila lingkod. Okay, continue lang. Kaya kasi ang Panginoon, susukin natin. Susukin. Hindi ko dapat naniniwala na kapag ito ay nasakilala ng saktor, o kaya nayanan, na pera, tapos lalaki sandahan, tapos kinikilala ng saktor, ganun ba? Ganun na itinuro ng Santo na sa kanisandahan lalaki, saktor na? Oo, sa harapan ng tao, saktor yun. Kasi nakanisandahan siya eh. Marami kang member. Totoo naman saktor siya. Sa mata ng tao. Pero ang tanong, siya ba ay kinikilala ng saktor sa Diyos? Hindi. Hindi siya kinikilala. Hindi ako naniniwala kinikilala ng Diyos yan. Bakit? O, tingnan natin. Anong dahilan? Tingnan natin dahilan. Ito ang sabi sa unang Juan 4, ang talata ay 1. At saan yun? Yan. Tingnan nyo. Ito yung aking sinusura nyo. Yan. Ano sabi? Okay. Dali aking nakuha. Sandali Sa unang Juan 4, ang talata ay 1. Ito.
Ayan, sige nga, ayan. Ngayon nilalahar, huwag kayong nakipaniwala sa bawat ano kami? Huwag kayong nakipaniwala sa bawat espiritu. Sino sinusukoy na espiritu? Sino ito? Anong tinukoy? Ngayon nilalahar, huwag kayong nakipaniwala sa bawat espiritu. Naliit ang naliit. Ano sinusukoy yan? Ang sinusukoy ng naliit espiritu, Lord sinusukoy yan sa tao. Tao yan. Pastor yan, pastor. Jesus yan, Jesus. Apostol yan, apostol. Nagsasawa yan. Bakit? Kasi saka ang tao ay nagdadala ng salita ng Diyos, ang tawag sa kanya ay espiritu. Bakit? Kasi ang sinasalita niya ay espiritual. Kaya ang tawag sa kanya ay espiritu, hindi kaluluwa, hindi tao. O ulitin na natin, ngayon nilalahar, huwag kayong nakipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong susukin. Ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Ano kami? Susukin daw. Kung sila ay totoo sa Diyos. Bakit kaya susukin? Kasi hindi naman lahat ng itaw ay totoo. Hindi lahat ng taktor. Kung nila ang taktor, halimbawa, nakakilala ng taktor 1,000. Yung lang 1,000 na yun, tunay? Hindi. Ang totoo na doon, wala pang 20. Kasi lang 1,000 yan. Pero ang totoo na dyan, wala pang 20. Lahat dilaan na. Bakit? Ano kami? Sa salkat, marami. Yung lang marami, kakaunti. Hindi. Marami yan. Kaya kung ang kakilala ng takto, 1,000. Isang liso. Ang totoo na doon, wala pang 30. Nakaya wala pang 10 Karamihan yan, pero ano yan, dilaan. Sa bawat panahon, ganun. Sa bawat panahon. Kaya nga ang tao nadadaya. Ang tao nasasahanap. Sila panahon ni Noe. Ilan ang nalita? 8. Naniniwala na kayo ng panahon ni Noe? Walang naraing relihiyon? Naraing din. Kasi ang kanya-kanya doon, kung paano sa kaarawan ni Noe, ay ganun din ngayon. Saan sa anak ng tao? Kung din naraing relihiyon, naraing pastor, naraing Jesus, noon ganun din naraing din. Naraing nasasakilala sa sita, noon ganun din. Mas marami sa noon. Nakikita nila, ulitin na natin, nilalahar. Huwag kayong nakipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong susukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Susukin daw. Paano ko susukin? Siyempre, tingnan mo sa salita ng Diyos. Kung ang isang sandahan, nayayaran, kasi asawa, saktora, naniniwala ka dyan, yung kanyang Diyos, hindi. Itinuturo ng Biblia, unang Timoteo, unang Timoteo 2:12, ang babae ay hindi tinatahintulutan ng turo. Kaso asawa yan, saktora, natasakilala sa Diyos. Hindi ko ni Kristo. Siya ay nikulang kalalian. Siya ay nakahanap sa dilaan. Bakit? Kasi nakasulat sa Bible tingnan natin. Kung nakasulat yan sa Bible, ito sakita natin. Sa unang Timoteo 2 ang talata ay 12. Ano kasi? Ay ikalawang Timoteo pala. Ikalawang Timoteo 2 ang talata ay talata 12. Ano kami? Hindi. Tala sa unang talata. Sa unang Timoteo, Tesalonica sa yung doktor ko. Unang Timoteo 2 ang talata ay talata 12. Tingnan natin. Ngunit,
Ano kami? Ngunit hindi ko itinatahintunot na ang babae ay nagturo. Ano kami? Hindi ko tinatahintunutan ang isang babae na nagtuturo. Kaso napapakilala kang Jacob, kaso asawa ng doktora. Ang tanong, nilkol ka ba ng Diyos? Hindi ako naniniwala nilkol ka ng Diyos. Kasi kung nilkol ka ng Diyos, hindi mo gagawin doktora asawa mo o kaya tatataluin mo. Ano kasi? Ngunit hindi ko tinatahintunot na ang babae ay nagturo. Ni nagkaroon ng tanununo sa lalaki, kundi sa lahimik. Ni ano yan, ni isang takso na yan, kung nasa akin yun eh. Takso, na yung eka sinusukin, no? Ang sinusukin eka na, kasi eka, nung eka sa Corinto, ang may babae, natitigas ang ulo. Kaya na, hindi kaya tinatahintunutan kasi ang titigas na ulo niya, itinagdadawa na sila ay huwag na turo, natuturo na sila kaya na yung batas, ginawan ano eh, pinagpinalitan mo eh. Kung noon natitigas ang ulo, ngayon natitigas ang ulo ng babae. Noon lang, wala na nakikita sa talata noon eh. Wala nakikita, nung nakasalita sa tanso, wala ka na isakikitang talata. Kasi bakit? Siya kasi nakasalita eh. At saan ang naniniwala ang tao? Mas matigas ang ulo na yun. Bakit? Nakikita ng talata na nakasulat na ang babae, wala turo, natuturo ka. Kasi, mas matigas ang ulo na yun. Noon may dahilan. May dahilan noon. Bakit? O sa litanyo, saan mo nabasa na ang babae ay bawal na turo? Wala na nakikita sa tanyo. Wala. Wala silang nakikita. Kaya, may kasiran sila. Ano yun, na naisulat ni Tanyo, isinulat niya. Sila ang nakatigas ang ulo na yun. Yung may babae na yun. Kasi kitang-kita na yung talata. Ayan. Kitang-kita na. Pero anong gagawin? Dadaliin. Hindi ikatotoo yan. Nakita niya. Pero, naniniwala ka siya. Nung nakakalita ng bawal eh. O, tingnan natin. Totoo ng bawal? Una Corinto 14. Talatan 34. Tingnan natin kung ano. Tingnan natin ha? Okay, nasasali na tayo. Konti na lang to. Tayo ang nasasasok na. O, tingnan natin ha? Ang layag babae. Sino sinusukoy? Layag babae. Ay nagsitahinik sa layag iglesia. Ano iglesia? Yung sanctification. Yung gawain. Yung Bible study. Yung pananagahan. Sa tangkas sila'y walang katahintunutan. Na yung salita, kahit na nakalita ang sinusuko yan, yung nakakalita na Diyos. Pero kung hindi ko nakalita, ay, alam na, sister, nakita ko sa ano kanina, sa kuntara. Noon pa hindi ko nakalita. Ang sinusuko dyan, yung salita ng Diyos, hindi ka pwede nakalita at babae ka. Ang mga babae ay nakitahimik sa mga iglesia. Sa pagkasilan, walang katahintunutan na yung salita kundi sila takako. Gaya naman ng pinakadikasukan. O ngayon, sasabihin mo, lingkol ka ng Diyos. Tapos nasakilala ka sa iglesia. Yung lahat ng kababaihan mo, ginawa mo kang pastora. Ang tanong, lingkol ka na ng Diyos. Meron na nakasula ka din sila na ang babae, gawin pastora. Ano no? Kahit na yung nakakalita na sila Lalo na kung nakahawak ng gawain. Yun nga na ikaw wala kang hinahawakan. Ito wala hinahawakan to. Nakakalita ka lang.
wala karapatan. Lalo na kung ika'y hahawak at ikaw ay pastora. O tingnan natin, balikan natin yung kanina, yung unang Timoteo, eto pastora 'to, eh. O balikan natin, sa talatang 12, ano kani? Unang Timoteo, so 2, ang talata ay talatang 12. Ano kasi niyan? Ngunit hindi ko itinatahintulot na ang babae ay nagturo ni nagkaroon ng tanununo. Ano tanununo? Pastor. Tanununo. Pastora. Ni nagkaroon ng tanununo sa lalaki kundi sa lahimik. Ang babae, hindi wala silang karapatan humawak ng salita ng Diyos. Wala silang karapatan nagdala ng salita ng Diyos kasi hindi sila susudlan ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi dito na sila kinuha, eh, sa day 1. Kaya sila sa harapan ng Diyos, hindi sila talaga pinahintulutan hahawak ng ministry. Kaya sabi sa ano sabi niyo sa kanila doon sa unang Juan, okay. Tayo ay natatasok na, balikan natin. Ano sabi sa unang Juan? 4 ang talata ay 1. Ano sabi? Balikan natin. Nananilalahan. Huwag kayong nakipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong susukin ang naya espiritu kung sila'y sa Diyos. Paano kung nalilig sa Diyos? Ngayon babae, pinatatayo nyo sa sandahan mo. Kung nagtayo ka, yan na kanita, bawal. Ngayon, bakit na pinatatayo? Kasi yan naman, kapag ang babae ang pinatayo, mas malakas tan-akit. Dinadali member. Ano daw, nanay. Nahihikay ko nanay, mga nanay. Lalo na kung ang gagawin ng pastora, na nagkakatawan, na nagdayo yung araw ng tapos yung istora, ginawa ng pastora. Naku, sa kanya nayaran, ang daming aasin. Bakit? Type na type ng pastora, eh. Type na type. Bakit? Ang ganda ng pastora, aasin ako. Grabe na, nainlan ako sa nila. Naipanood niyo? Kaya ginagawa niya tan-akit ang babae. Nasamantalang malinaw ang utos ng Bible na sila ay hindi pinahihintulutan ng Diyos. Kaya, kung kayo ay nakikita nila tindahan, kaso karamihan babae pala tayo. Tandaan natin, laan pa nilang gawain, hindi niya kinikilala ng Diyos. O isang talata na yan. Bakit sila ay hindi kinikilala? Bakit sila ay hindi kinikilala ng Diyos? At bakit yung kanilang isinasagawa na pagpanda ay hindi tinatanggap ng Diyos? Kahit sincero sila. O tingnan natin. Ito ang sabi sa Marcos 7 ang talata 7. Ano sabi? Sapagkat walang kaguluhan ang pagpanda nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral. Ano yun? Walang kaguluhan. Kahit malaki sandahan niya, walang kaguluhan. Kahit ang awitan nila nakakaiyak, walang kaguluhan sa harapan ng Diyos. Bakit po yung kaguluhan? Nahalal. Yung sandahan nila ay punong-puno ng kahalayan. Punong-puno na kahalayan. Bakit? Punong sa dait na tayo. Ano nangyari? Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Ano utos ng Diyos? Ang babae ay hindi pwede na salita. Ang babae, hindi pwede na turo. Pinanikulang, pwede sa alin. Pwede sa alin yan. Yung takpo namin, babae. Kami ikan, pinataya niya. Ang talon. Inutusan na ng Diyos na pwede na. Hindi. Talatan 9. At sinabi niya sa kanya, totoo itinatakwil ninyo ang utos na ano itinasakwil. Ayaw tanggapin. Tinatalikuran. Hindi.
Sa anin pwede. Sa anin ekot pwede na dahil sa layo. Yun yung inukulit, itinasaklo nila ang Diyos. Pero, naniniwala sila sa Diyos. Pero ayaw nila tanda sinuusok ng Diyos. Ayaw. Kaya kasi, hindi ang tawag na sasadya sa akin, Panginoon, ay tatasok sa kaharian ng langit. Nasa pa ninyo? Kaya, hindi lahat na nasasakilanan sa store ng sasawa ay pinakasihan ng Diyos. Okay, tayo po ay nasasasuklan, nananukulanan po sa lahat ng sa atin po ay nakasanoon at dinadati natin ating kaibigan na si attorney. Yan. Kanina po ay nakwentuhan kami si attorney, si attorney Zoe. Ayan. Siya po ay isang doktor. Ayan. Si attorney ay isang doktor, attorney, economist, at sakaan. Siya ay evangelista sa Cordillera. At marami sa ipinulat na aklat. Okay. Okay, at dinadatin natin si Socolador Garcia. Yung Socolador Garcia ang may-ari ng Anchor International. Okay, sandali yan ha. Dinadatin natin at dinadatin natin si Ricardo San Pedro Raya, yan. Okay, dinadatin natin. Okay, tayo po ay nagtasatos na dito sa ating programa at NGN TV online na kanbukas. Tayo po ay nuli nakalakala bukas ulit. Isang mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Kunyari. At ako po ay nagme-may-ari ng Anchor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400. At ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa po sila, at libre po ang kanilang pagkain. Okay. At pag sila po ay nabisahan na, at ready na po silang umalis, legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yung lang po. Maraming salamat po.